Sabi mo, kung nasa akin man ang mutya, hindi ko rin to ibibigay sa'yo. Itinulak ni Tiago ang matanda. Dali-daling tumakbo palayo. Habang tumatakas, narinig nito ang boses ng matandang si Urbano. Oy! Bakit ka tumatakbo? Anong klaseng tanong yan, tanda? Hindi mo ba nakita kung anong nangyari sa likod ko? Hawak mo ang kapangyarihan ng mutya. Bakit hindi ka lumaban? Lumaban? Aswang yun eh. Paano ko lalaban? Subukan mong huminto. Isipin mo ang nangyari nung araw na dumikit sa'yo ang mutya. Huminto ang binata. Muli nitong naalala ang mainit na kapaligiran. Nagliyab ang mga nabunot na patatas. Nakapaikot ito sa kanilang dalawa ni Bikay. Ma'am, sinasabi mong wala sa'yo ang mutya. Masamang magsinungaling bata. Kaya ibigay mo sa akin yan. Hindi mo to makukuha. Ikinumpas ng binata ang kamay. Laking gulat nito nang biglang magliyab ang katawan ni Bikay. Nagpagulong-gulong ang matanda habang pilit na pinapatay ang apoy. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi naaapula ang sunog. Hindi mamamatay ang apoy na yan hanggat hindi mo ito inuutusan. Mananatili itong nagliliyab, Tiago, hanggat nais mo. Siguro mas makakabuti. Hayaan ko na lang na matupok yung aswang na yan. Tutal matanda na rin yan eh. Pinagmasdan ni Tiago na matupok ang matanda hanggang sa maging abo ang katawan. Ilang sandali pa dumating na si Umel. Nagulat ito dahil nasusunog ang mga dahon at puno ng patatas. Basa pa mga yan, Manong ah. Bakit mo sinindihan? Wala. Para wala na akong gagawin sa susunod na araw. Dala mo yung pagkain ko? Oo, Manong, pinadala ni tatay. Tara, kain ka muna. Walang muwang si Umel sa nangyayari. Minabuti ni Tiago na wag sabihin sa kapatid na nakapatay siya ng aswang. Ito ang naging simula ng pagbabago ng buhay ni Tiago. Sunod-sunod na kababalagan ang nasaksihan ng bata, lalo na sa tuwing magtatrabaho sa bukid. Nakakakita ng mga nilalang si Tiago na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Sa pagdaan ng panahon, nakasanayan na lang ni Tiago ang ganong pangyayari. Tinanggap ng binata ang katotohanan na bahagi ito ng kanyang buhay. Pilit pa ring itinatago ng binata ang totoo sa ama at kapatid dahil ayaw niyang madamay ang mga ito sa nangyayari. Hindi nagtatapos kay Bikay ang iyong makakalaban na aswang. Marami silang nagdanais na makuha ang mutya. Noon hindi nila magawang lapitan dahil pinangangalagaan ito ng diwata ng bulkan. Ngunit ngayon, ikaw na ang tagapangalaga nito. Nauunawaan ko na po ang tungkulin ko. Nakasalalay sa akin ang kaligtasan ng mutya. Ganon din ang kapaligiran. Mahirap pero masaya. Alam kong isinilang ako para dito. Mabuti naman at tanggap mo na sa sarili mo ang nangyayari. Umanda ka dahil gaya ng sinabi ko, maraming pagsubok ang darating sa'yo. Pag-uusap ni Tiago at Urbano. Laging sumasangguni ang binata sa ermitanyo dahil wala itong alam tungkol sa tangang mutya. Wala ring alam ang kanyang ama sa mga nangyayari. Ngunit kagaya ng lahat ng lihim, hindi nagtagal ay nabunyag ito. Nang minsang nagpapakain ng mga alaga si Humel. Nakaupo lang si Tiago sa lilim ng puno at nagpapahinga. Nang mapansin ito, may kung anong sumusunod sa kapatid. Tinignan niya itong mabuti. Naaninag ang nilalang. Isang tikbalang. Tumayo si Tiago at nilapitan ang kapatid. O Manong, akala ko ba pagod ka? Ako nang bahala dito. Magpahinga ka na lang muna. Kaya ko pa. Inupo ko lang sandali.
Amin na, tulungan kita.